matatapos na ba si Bangag? Kasi may mga naririnig-rinig tayo na may malaking pagtitipon sa isang bulwagan. So, mapapabagsak ba nila ang isang Addictus Benedictus? Pero ewan lang kung... Okay, ng taong bayan. Matatanggal ba ng taong bayan ang isang Addictus na kawatan? Kung magkakasona pa ba si Bangag? Kung si Bangag ba ay aatakihin na sa kanyang pagiging Addictus? Matutumba na ba siya anytime dahil sa kasingot nga ng pulburon? Ilan naman ang wishful thinking ng taong bayan eh. Ayaw nila pa imbestigahan ang flood control, pero ang mga oposisyon, katulad ni Robin, katulad ni Marcoleta, lahat ng nila Baligod, lahat ay tina-target. Totoo. Kaya nga dapat wala ng SONA. Dapat matapos na sila. Diba? Sabi ko, mautas na si Bangag. Habang tumataas ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte dahil nakikita naman nila si Bangag ay patuloy na nag-o-optics. Na hindi daw may importante yung number. Ang importante ay ang gawa. Pero pag mataas ang kanyang survey, ipinagmamalaki ng mga hayop. Pero pag bagsak, hindi importante yung numbers. True. Tapos wala silang laman na balita. Umalis si Sara, pumunta ng ibang bansa, naglamierda at sa chuchucho. Eh mga yawa to mga hayop na to. Kaya si Inday Sara, pumunta na naman ng dahig dahil kinidnap nila ang tatay niya. Ang tatay niya. Anong reason ni Sara magpabalik-balik sa dahig? Kung hindi kinidnap ng Bangag Administration, si PRRD, sige nga, wala nang ginawa ang Malacanang, ang mga siraulo, kung di, bantayan ng bantayan ang mga galaw ni Inday Sara at mga Duterte, tayo mga nakikipaglaban sa katotohanan. Araw-araw, ang ginagawa nila, tirahin ng mga Duterte kasi wala silang trabaho ginagawa para sa bayan. So ayan na nga, maraming mga nagpo-post na humanda raw sa Big One para mga ganyan. So hindi natin alam kung talagang nagkaisa na ba yung bawat grupo kasi parang may nagsasabi na nag-usap-usap na raw yung mga grupo tapos yung ibang religion. Sana naman para dapat talaga isang labasan na lang tapos itapusin na talaga. Kanina may pautot na rally yung mga makakaliwa pumunta pa dun sa Malacanang. Paano sila nakapasok dun? Parang eme lang kasi sa kakakaunti lang naman. Parang eme lang talaga yung mga ginagawa nila kasi mga kasagwat na rin yan nung Bangag eh. Tapos yan nga, grabe yung balita ngayon na talagang si Abante parang sumama pa daw ang loob kasi daw impeachment ni BP Sara bakit daw umalis? Pakialam mo, yun ng presidenteng Bangag kahit may bagyo, kahit binabaha yung mga tao, umaalis wala kahit anong nangyayari sa Pilipinas, wala siyang pakialam Tapos kay BP Sara, aarte kayo ng ganyan. Kung hindi nyo kinidnap si PRRD, kung wala doon si PRRD, pupunta kaya yun ng dahig, di ba? Naku, tong mga to. Tapos yun, i-highlights pa yun ng media na talagang pasasamain nila doon sa mga nakita pa doon na yung picture na nasa immigration talagang may nagpalabas pa. Talagang kawawa naman si Inday Sara. Talagang walang silang ginawa kundi araw-arawin na sirain. Pero yun, ganun pa man. Hindi pa rin nila nasisira. Kita mo yan? Pagpabor sa kanila at tumaas na kahit konti-konti lang yung kay Bangag, sasabihin nila pagmamalaki nila yan. Pero pag ganyan ang nangyayari na pabagsak siya, sasabihin niya mga yan, hindi daw importante yun. Pagpabor sa inyo, hindi, okay yun. Pero pag hindi importante. Ganyan kayo ka walang ya. Talagang nakakagigil na. Sana nga hindi ka na umabot ng SONA kung saang paraan ka man matapos okay na basta't matapos ka lang. Matatapos na ba si Bangag? Kasi may mga naririnig-rinig tayo na may malaking pagtitipon sa isang bulwagan. Yes, marami. So, mapapabagsak ba nila ang isang Addictus Benedictus? Sinasabi nilang Big One Okay, ng taong bayan. Manda daw sabi. Matatanggal ba ng taong bayan ang isang Addictus na kawatan? Kung magkakasona pa ba si Bangag? Kung si Bangag ba ay aatakihin na sa kanyang pagiging Addictus? Matutumba na ba siya anytime dahil sa kasingot nga ng pulburon? Ilan naman ang wishful thinking ng taong bayan or maninindigan ng lahat ng mga sektor. INC, KOJC, mga katoliko natin, katoliko, pabahain nyo ng tao ang kalsada. Baka sakaling mapatalsik nyo ang isang Addictus. Ayaw nila pa imbestigahan ang flood control, pero ang mga oposisyon, katulad ni Robin, katulad ni Marcoleta, lahat ng nila Baligod, lahat ay tina-target. Kaya nga dapat wala ng SONA.
Yes. Dapat hindi matapos umabot na yan sa sila. yan. 'Di ba? Sabi ko, mautas na si Bangag. Bigyan nyo nga ng si Bangag ng isang container na, no? Isang gram. Pasig na ng isang container. Okay? Isang gram na Matapos na. pulburon. Para siya ay magurgur na ng tuluyan Bigyan na dahil yan sobra ng siyang marami. Addictus Hanggat Benedictus. gusto. Walang ginagawa ang inyong AFP, PNP kundi magsunod-sunuran Ay, naku, sa walang isang aasahan. Pinalitan na si Brown yan, pero klaseng wala din. at patuloy kayong pinagnanakawan. True. Habang tumataas ang tiwala ng taong bayan Yes. kay Sara Duterte dahil nakikita naman nila si Bangag ay patuloy na nag-optics. Na hindi daw may importante yung number. Ang importante ay ang Basta't gawa. hindi pa Pero sa pag kanila, mataas ang wala kanyang lang. Pero survey, pag pabor, ipinagmamalaki ng true. mga hayop. Pero pag bagsak, hindi importante yung numbers. Ganyan sila. Tapos wala kawalan niya. silang laman na balita. Umalis si Sara, pumunta Ayan na ng ibang naman, si bansa, Sara na naman. naglamierda, chuchuchucho. Eh mga yawa to, mga hayop na to. Walang yawa Kaya na si kayo, Inday eh. Sara, pumunta na naman ng dahig dahil kinidnap nila ang tatay niya. True. Anong reason ni Sara magpabalik-balik sa dahig? Kung hindi kinidnap ng Bangag Administration, si PRRD, sige nga. Tapos ngayon, gagawa-gawa sila ng katarantaduhan, kasinungalingan. Nirelease na naman nila yung kinapture nilang picture sa immigration. For sure, may nag-send na naman yung CCTV. Talagang wala nang privacy kasi kinapture nila eh. Para what? Kawawa Magpakalat ng naman. optics. Kawawa Oo, naman si si Sara Duterte umalis na naman. Ginagawa talaga lahat ng Pero pag si sira, kaso Bangag, wala, hindi nila kaya. umalis, bit-bit, at itong lakad ni Inday o ano niya, travel niya, ay gastos niya. Nag-release na siya ng statement. Hindi gastos ng gobyerno. Ngayon si Bangag, hindi lang isa umaalis, dalawa, tatlo o apat. Buong eroplano, nagbibit-bit pa Grabe. ng mga cheering squad niya para pagdating sa isa bansa na pupuntahan niya, katulad nung nakaraan sa Canada, Yes, may kunyari maraming bit-bit na Filipino kala mo community or like Canadian, Filipino, Natutuwa sa Canadian, kanya, Filipino, naku po, or nangyari lang naman mga yan. Filipino na nandoon, kunyari nagpapalakpak. Pero totoo, dala-dala niya yun. Bit-bit niya galing sa Pilipinas at binayaran ang pamasahe, ang lahat, expenses, pa-shopping pa ng taxpayers' money. Yes. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Wala nang ginawa ang Malacanang, ang mga siraulo, kundi bantayan ng bantayan ang mga galaw ni Yun na Inday lang, Sara doon at sila mga abala. Duterte. Tayong mga nakikipaglaban sa katotohanan. Araw-araw, ang ginagawa nila, tirahin ng mga Duterte kasi wala silang trabahong ginagawa Yes. para sa bayan. Hindi niyo ba nakikita? It's either lalayas si Bangag, pupunta doon, magmimigay ng bigas. Bigas lang na. Hindi pa nakontento, pati si Lisa Tanas mamimigay ng bigas. Yun lang, yun ang pati si pagbabago Sandro, nila. ayun na lang ba pamimigay ng bigas? Pwede mo i-delegate yan, hindi yan Saka hindi nila trabaho trabaho ng yun. Mio. tanga o bobo o addictus na presidente. Ang pamimigay po ng bigas ay hindi trabaho ng presidenteng So, ayan na nga. Grabe, no? Talagang hindi na dapat to umabot pa ng SONA hanggat maaari. Kung ano't ano man yung dahilan, kung saan man siya kunin at tapusin, okay na. Basta't matapos lang talaga tong Bangag na to. Grabe. Wala talaga silang ginagawa kundi bantayan ng bantayan ng ang mga Duterte. Akalain mo yun, pinapasama na naman nila na umalis daw si BP Sara. Eh, ba't ba siya umalis? Kasi kinidnap nyo nga yung tatay niya, dinala nyo sa dahig. Ba't ba siya pupunta doon kung wala siyang pupuntahan doon? Yung ba naman yun ay hindi nyo maintindihan? Eh, kahit naman bata ay maunawaan yun. Kung bakit siya pumupunta doon. At saka pati yung gastos niya doon, sarili niyang pera. Hindi katulad nga nung ginagawa nito ni Marcos Jr. na talagang ang bit-bit niya, napakadami. Talagang lahat ng kumpadrino niya ay kasama niya. May mga, sabi nga ito, may cheerleader pa na kunyara ay sumasalubong sa kanya. Eh, bit-bit din naman nila. Kalain mo yan. At saka grabe ang ginagawa niya, nagpa-party pa sila kapag may ganyan eh. Kaya nga, di ba, yung may nategi noon. Nag-party pa sila doon. Eh, pera na naman yun. Grabe, sobrang nilang gastos. Ganun lang nila gastusin ang pera ng bayan. Samantalang, lahat ay sinisilip nila kay Inday Sara. Akalain mo yung pinapasama na naman nila. Tapos, ito nga kapag, di ba, kapag tumataas yung, lagi nang mataas ang rating ng BP Sara, hindi na bumawa simula't simula eh. Si Bangag lang talaga yung, alam mo yung tumaas lang ng konti, pagmamalaki nila yan. Pero di ba sad-sad lagi, sasabihin naman nila hindi importante yan. Ganyan sila kawalang hiya. Basta't pabor sa kanila,
okay yan. Pero kapag hindi importante yan. Talagang gagawin nila ng paraan para sabihin na hindi importante yan, mapabango lang nila si Bangag. Ganun sila ay naku, nakakagigil na. Kaya dapat, baka naman yung mga Katoliko dyan. Walang mahumuno kasi sa Katoliko, kaya kaya hindi, parang kusang loob na lang kung pupunta ka sa rally o hindi, di ba? Yung mga sinasabi niyan. So, dapat yung KOJC sa kung magkakaisa kasi talaga yan, punuin ng tao yung kalsada, mapipilitan yan kapag hindi na kayang ng mga pulis, di ba? Yan, pinalitan na si Browner, hindi natin alam kung ano na naman, pero klaseng malabo, hindi naman yan ipapalit kung hindi yan kasangga ng Bangag. Sabi nga ni Captain Dado dati, kung tubuan ng konsensya yung papalit kay Browner, baka sakali. Kasi napabilis lang yan, sinasabi nga nila General Pokis. Napakabilis lang nito. Kumampi lang sa taong bayan ang military natin. Yun ang sinasabi nila. Kaya, ngayon nga sinasabi rin nila, nila General Pokis na sinasabi niya iba daw na puro rally na lang daw sila. Sabi niya, hindi kasi ganun kadali. Kailangan talaga, painitin natin, wag natin bitawan yung apoy na uminit ng uminit hanggang magliyab para matapos natin to. Hindi kasi ganun na isang labasan ay tapos na kaagad. Walang ganun. Yun nga sabi nilang yung EDSA 1 yata yung sinasabi nila 3 years bago napalayas, di ba? Yung ama niya ni Marcos. So ngayon, malapit na, konting kembot na lang yan. Kasi talagang, sobra na. Ang hirap pala talaga kapag Bangag, no? Talagang doon mo makikita na hindi normal itong mga taong to, kaya ganito sila mag-isip. Sobrang lahat na alam niyo yung basta pabor sa kanila, wala na silang pakialam kahit sino masagasaan nila. Magawa lang nila yung gusto nila, yun sila ngayon Talagang binibend nila yung law, di ba? Pendalo na lagi. Wala nang aasahan, kaya ayan, hintay na lang tayo kung talagang sino yung mga tatayo at makahagawa ng way para matanggal tong Bangag na to. Hindi na kasi dapat asahan pa yung election. Sinasabi nyo na talunin nyo na lang sa election. Walang ganun. Kung ngayon nga pinipilit nilang, nakaupo na nga si VP Sara ngayon, pinipilit nilang matanggal Yung pa kayang pauupuin, napakalabo.